Sa part 2 ng panayam natin sa Pilipinong nag-espiya para sa China, ikinwento niyang bukod sa mga misyon sa West Philippine Sea, ay hiningan siya ng impormasyon tungkol sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Ang pagpapanggap ng kanyang kausap, kaya siya nagtiwala sa pagtutok ni Chino Gaston. Sa kauna-unahang TV interview ni alias Danny, isa sa 3 Pinoy na nabukong nangi-espiya para sa China, sinabi niya noong una ang pagkakaalam niya, isang journalist sa Amerika ang kausap niyang humihingi sa kanya ng impormasyon. Kasi sir, ang ano nila is media sila sir. So iniisip ko noon, siyempre as a media, mas gugustuhin mong mas nauuna sa balita. Ikinwento niya sa amin ang mga classified information na hinahanap ng kanyang handler na kinilalang si alias Peter, isang Koreano umanong nakabase sa Amerika. Hindi lang daw impormasyon tungkol sa mga rotation and resupply mission o RORE ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Humingi din ito ng impormasyon tungkol sa balikatan exercises, ang taunang pagsasanay na ginagawa kasama ang mga sundalong Amerikano. Interesado sir sa balikatan. Balikatan kayo sir, andun yung mga position ng ano. Sobrang delikado na yun. Pero hindi ko sir ibinigay. Kahit mga joint sale. Kasi doon sa balikatan sir, nung nakita ko yung documents, andun sir yung lahat ng position, yung mga coordinates. Delikado na yun sir para sa akin na ibigay pa. Isa sa venue ng balikatan exercises ang karagatan ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. May pagkakataon ring nakakasama ang tropa ng mga kaalyadong bansa gaya ng Australia at Japan. Isa sa layunin ay patibayin ang kakayahan na magsanib puwersa para madepensahan ang teritoryo at protektahan ang karagatan ng Pilipinas. Nahuli si Danny noong June 2025. Itong 3 cases na to took thousands of man-hours. Maraming trabaho ito. Aabangan mo yung tao, etc. Sabi ni Danny, nag-alok pa daw anya noon ang kanyang handler na ipasusundo siya nang matiktikan na ng gobyerno ang kanilang spy operation. Tatakot pa rin naman ako sir. Kasi yun nga, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin nila. Kasi, siyempre, yung pagsabi niya sa akin na may papadalang tao, alam ko na, sir, na malaki yung, ano nila, yung organization nila. Mula noon, pinili na ni Danny na manatili sa kustodiya ng AFP sa isang secure military facility. Kilala na ng AFP ang handler na si alias Peter bilang isang Chinese na pumasok sa Pilipinas noong December 2024. Sa isang counterintelligence operation noong 2025, sinubukan pang himukin si Peter na bumalik ng bansa. Tinatry ko sana, sir, pabalikin siya dito. Nung time na yun na hawak na ako nila, sir, ng AFP. Kaso, sinabihan niya ako na delikado daw para sa akin na makipag-meet ulit ako sa kanya. Siguro, sir, aram niya na rin na gano'n niya. Pero nag-uusap pa kami, sir. Babala ng AFP, maging mapanuri kung may mga alok ng trabahong mag-research para sa nagpapakilalang mamamahayag o researcher mula sa ibang bansa. Kabilang sa mga palatandaan, ang bayad sa impormasyong madali namang mahanap sa internet, labis na kabaitan ng foreigner at kahanda magbigay ng dagdag bayad, at ang paggamit ng mga hindi karaniwang program o application para tiyaking sikreto ang pinapadalang impormasyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.